Go. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Second Lieutenant Annalisa Zeros, Finance Service, Philippine Army. Kasalukuyang Acting CMO Officer ng 22nd Infantry Valor Battalion, and nandito po tayo ngayon sa Eco Park ng Barangay Kalumagon, and sa pamumuno po ng LGU Bulan at kasabay po yung katulong ng 22nd Infantry Battalion, meron po tayong livelihood program sa pamumuno ng Menro, and kasama po natin yung dalawang former rebels na babae po. Ate Ruli, ipakilala mo muna sarili mo. Ako po si Rolly Ladim po. Yung trabaho po namin, ganito po sa sa tulong po ng 22 IB at sa tulong po ng mayor ng Mayor Gordola po. Anong trabaho mo dati sa loob, ate? Yung trabaho ko po sa loob, dati po akong ispor. Yung nagbabudget po ng yung taga-budget po. Tagaluto. Tagaluto. Pumasok nung... Pumasok po ako nung 2000 tapos bumaba po ako ng 2005, tapos naglaylo po. At saka bumalik po ako ng 2015. Tapos yun, ganon din po yung tapos naranasan ko po doon yung madami pong ba yung Encounter. Encounter. Na-interview ko si ate kahapon. Opo. Ang dami niyang encounter. Ang dami po. Tsaka madami po ang encounter yung naranasan ko. Bali po, yun, 8 po yata yung kaya lang yung isa po hindi ko po na nasabi kahapon. Yung Si Rowena naman. Ako po si Rowena Gliabo, nagtatrabaho din po sa Minro. Ganito po ang trabaho namin sa basura po. Tapos, doon galing ako sa MPE dati. 3 taon din po ako sa MPE. Ispor din ang trabaho ko. Nakaganap din ng inkwentro. Masaklap na buhay. pareho silang babae, parehong S4, yung S4, tagaluto sa kampo, tagapabili. Opo, nagbabudget din. Nagbabudget din. Nagbabudget ng mga pagkain ng mga kasamahan namin noon sa MPE. And sa tulong, ngayon nagbalik loob sila sa tulong nga ng LGU Bulan at ng 22 IB. May marangal silang trabaho. And ito nga yung taga-segregate ng waste dito sa Bulan, Sorsogon. Sige, puntahan natin. Ganito po ang trabaho na. Ma'am. Good morning po. Hello po, good morning po, ma'am. Ganito ang trabaho namin, sir, ma'am. Sige, Rowena, ikwento mo nga kung ano yung trabaho nyo. Ang trabaho namin dito po, nagsisipat kami ng mga plastic bottle. Ganito nagsisiparit ng kanya plastic sa mga... Sige, isa-isahin nga natin yung trabaho nyo. Kasi si Ate Ruli, nung nasa loob kayo, tagaluto kayo. Ngayon, taga-sort naman. Kasi ito, i-recycle ba itong mga sinosort nyo? Opo, sir. Opo, na-recycle naman po. Sige nga, ikwento nyo nga, paano nyo ginagawa yung trabaho nyo? Unang step. Ano yung proseso nyo? Ganito po, ang ginagawa namin, insisiparit namin sa ganito, Kaya po namin naka-gloves, naka-mask. Tapos ganito, yung plastic labo, plastic wrapper, sinisiparit namin. Yung si channels, ganito, plastic bottle. Tapos anong gagawin nyo? Ito po, binibinta. Yung katulad nun. O katulad nito po, sinisiparit namin ito, Sinisiparit namin yan. Tapos ito, mga ganito, bote. Tapos, mga ganito, mga styro. Ganito, mga hard plastic. Tapos ganito din.
Hindi nabibinta. Pero ang sweldo nyo, Rowena, swelduhan, hindi yung per ano, hindi Hindi. per output, yung per kilo, hindi ganun. Hindi. Swelduhan Hindi. kayo. Opo. Kinsinas Kasi yung- din po ang sweldo Yung namin. yung nga si Ate Ruli at saka si Rowena, ulitin ko, dati sila sa loob sa NPA, and ngayon bilang nung bumaba na, nabigyan sila ng trabaho, and na isang marangal na trabaho na Opo, sir. katulad nito ngayon Sir. na araw-araw andito sila, and yung bahay nila ngayon na tinitirhan, provide din ng 22nd Infantry Battalion. Opo, So anong medyo mahirap ang trabaho na to o okay lang? Okay lang naman sa amin, sir. Kasi Hindi naman siya masyado mabaho. hindi naman Hindi naman masyado, sir, mabaho. Kwan, mild lang. Mild lang. Ang problema Mild lang nito sa pag babaho. medyo umulan. O, pag umulan, sir, Umulan, ganyan yung mga mabaho bulok, talaga. mabaho talaga pag umulan. Kasi Mm. maraming putik, Madumi, madumi. Maputik siya pag umulan. putik. Oo. Pero kumpara sa buhay, bigyan mga mic kay Ate Rolly. Ah. Ikaw naman. Kumpara sa buhay nyo, sige, ibigay mo lang, hawakan lang yan. Kumpara sa buhay nyo dati, ate, sa loob. Kayong dalawa nga, napalaban, natutuwa Opo, kay Ate sir. Rolly. Ganit, mas maganda na po na nandito po kami kasi may ano na kami trabaho Mm. sa tulong ng 22 IB, tulong ng mayor. Gaano kayo kasaya na yung mismong LGU ng Bulan ay nabigyan kayo ng ganito na mapagkakitaan na kasi yung iba sa inyo lang mga lalaki ginagawang kafgo, pero yung iba hindi naman lahat maging kafgo. Sa inyo nabigyan kayo ng trabaho na ganito. Gaano kayo Dati sir sila, nakapasok din sa Minro. mm, Yung asawa namin, nakapasok din naman dito sa Minro. mm, Kaya lang, siyempre may nagsasahod sila sa gobyerno, pinaalis sila, tinanggal sila. Bali, ang asawa nila, kami yung pinasok sa Minro. Hindi naman kami kaa, kaya pinasok kami dito. Kasi yung asawa mo, Kaa din. ano no? Kaa. Akaasok, Opo. kafgo yung asawa mo. Pareho kayo dating aktibo sa loob. Kaa yung asawa mo, and then ikaw dito sa Menro. Opo. So pareho kayong kumikita na. Opo. Yun ang maganda pala na ano. Si ate kasi, it's complicated yung love life niya, pero may 3 anak, di ba? May 3 anak na, yung nga, patapos na ba ng college ate? Ay, ano po, nag-aaral, yung bunso ko po, nag-aaral po ng grade 10 po, pinapag-aaral ko po. Nag-aaral pa po siya, sabi ko magtapos siya kahit hanggang grade 12. So ito yung classic talaga na bagong buhay kayo Opo. dito ngayon, na marangal na hanap buhay. Sige nga, tingnan natin magtrabaho kayo dalawa. Tingnan ano yung ano nyo? Morning po. Ginaba yung basura, nilalagay dito, ang mga ganito, sinisiparate po namin ang trabaho namin. Ganito po, sir. Nung una, ang hawak nila ay baril. Baril. Ngayon, At 3 years ka sa loob, Rowena, no? Opo. Sabi mo, no? opo. Napalaban ka rin. Opo. Sige nga, kwentong labanan muna ng kaunti. Saan? Doon sa Barangay Palali, Bulan. Napalaban. Paano nangyari yun? Bali, ispor din ako noon. Siyempre, yung ispor, maaga din nagising kasi magluluto ng almusalan ng mga kasama. Mag-init ng tubig. Nakita ko, parang tahol ng tahol yung mga aso. Tapos nakita ko, may maraming tropa sa baba. Kaya kasi nasa taas kami. Tapos, ginigising ko yung mga kasamahan ko para makamulat naman sila. Para sabihin ko sa kanila, maraming tropa doon sa baba. Mapapalaban tayo. Ayaw nila gumising. Yun, tuloy. Kinuha ko yung baril ko. Sinaklay ko din.
Tapos doon, namaya, nagkaputukan na din po. Naunahan na din kami pero nakatalay naman din kami, nakatalay na din kami sa bulod para, Pero yung Hindi kami asawa mo, matamaan. ka-unit mo? opo sir. Magka-unit kayo? Pero nung nagkataon na napalaban kami, hindi din siya kasama. Mm, Kasi may CO kami doon eh. Iba man sa kanila yung sinamahan nila, iba naman kami. Magkakahiwalay-hiwalay muna kami doon sa lakad. ilan ang naging anak nyo? Isa lang naman. Isa lang, so kasama nyo na dito sa Opo, bahay nyo opo. ngayon dito sa ano? Opo sir. Mm, Kasama niyo ngayon. Ayan, si Rowena, yan o. Oh. Tagaluto dati sa NPA. Tinanong ko nga si Ate Ruli kahapon kung anong niluluto nila. Yan, si Ate Ruli, 50, nung bumaba ka ate, 53, sabi mo? 53 years old ka? 53. Sumali siya dati sa Kilusan. Ano siya ano sabi mo? 2000 to. O, Tapos 2002. 2005, bumaba ako. Mm. Tapos naglaylo. Tapos 2015, bumalik po ako. Tapos bumaba po ako 2023 po. Kung may mga war story si Ate Ruli at magtataka kayo, yung mga war story niya marami-rami na Marami-rami po sir. napakaswerte niya at hindi siya kada nare-raid sila Buti nga po. ang swerte niya. Opo. Ang swerte ni Ate Ruli. And ngayon ate, sa trabaho mong ito, Okay naman po sir. Masaya dito kahit na masaya po kami dito na magtatrabaho na magkakasama. ito na yung bagong buhay mo. Ito Opo, na yung ito na po yung ano mo. bagong buhay ko na katulong nga ng 20 sa kanila. Gaano ka kapasalamat na may ganitong oportunidad para sa inyong na mga former rebel? Nagpapasalamat ako sa sa tulong ng gobyerno, saka sa tulong ng 25 saka ng Mayor Gordula. Mayor Gordola, kasi malaking tulong siya, no? Malaking binigay tulong. niya sa amin. Ang ganda pakinggan na nagtatrabaho na productive yung mga dating katulad nyo na nasa loob. Si Rowena kasi mas bata. Ilang taon ka pa lang, Rowena? Siguro sir, 15. 13 anyos, 13 ako, 13 edad ko, nakapaloob na ako sa kabataan. 13. Opo. Pero hindi ka pa nag-armado noon. Hindi pa. Tapos, nung nag-armado ka, ilang taong ka? 15. Ilan? 15. So, underage ka talaga. Ilang years, anong taong ka nung mag-asawa ka sa loob? Hindi man ako doon sir, nag-asawa ako dito na sa Kuan. Dito na. Nasa labas na. Opo. Hindi naman ako doon nakasawa. So ngayon, buti bata ka pa at nakapagsimula ulit ng ganitong buhay. Opo sir. Magpapasalamat ako binigyan kami ng trabaho sa ngayon nang nag-surrender kami. Binigyan kami ng trabaho. Kaya salamat sa nagbigay sa amin ng trabaho. Salamat sa 22nd IB. Kasi Gaano ka binigyan niya kami nagpapasalamat sa 22nd IB at saka kay Mayor sa ganitong pagkakataon? kasi gusto namin noon makatrabaho sir ng ganito. Kasi doon na dati di kami makapagtrabaho dahil doon lang kami sa loob. Mm. So sa MPE pa kami. Mm. Hindi kami makapaglabas. Ngayon na dito na kami, kaya malaya na kami na makapagtrabaho. Kaya salamat sa 22nd IB Mangyapon saka kay Mayor na binigyan niya kami ng trabaho. Lieutenant Rose, bilang isang tenyente, bagong tenyente, ito ang bagong mong mundo na tumulong sa ating mga former rebels at mapanatiling kapayapaan. Anong kaligayahan mo ngayon bilang isang tenyente? Sa nakikita ko po sir, masaya po akong malaki po yung naitulong ng 22nd IB at LGU Bulan po sa mga former rebel po kasi nabigyan po sila ng bagong pag-asa sa buhay po nila sir kasi sa sa mga karanasan nila sa bundok sir, nabigyan sila ng bagong pag-asa sa buhay nila na makatulong din po sa pamilya nila na despite po sa lahat ng mga nangyayari po sa ating lugar, nagkaroon po tayo ng bagong pag-asa at nakakatulong din po kami para po sa mga former rebels po natin. Maraming salamat. Maraming salamat.